Ito na, meron na. May listahan ako. Ipapakita ko si listahan ko. Ito, requirements to how to start a water refilling station. Ito yung list of how to apply a water refilling station business. Ang una mong gagawin is kukuha ka muna ng private water system supplier, which is yun. Hindi to exclusive. Hindi lang ako yung inauthorize na gumawa nito. Maraming kumpanya gumagawa nito. Okay? Ikaw ang number 1 daw. Sabi, kasi ayan, no, dami trophy, binibili ko ano. Kung sa Maynila ka maglalagay, I will recommend the package 10. Kung sa Tagaytay ka maglalagay, I will recommend package 9. Parang ko binabanggit sa mga nag-renta na kung worth it pa ba na magrenta ng negosyo kung kaya mo naman i-operate sa bahay. Di ba? Kung kaya naman mag-operate sa bike pala kasi for delivery naman pala yan eh. Sa baba, they change their mind na ay na magrenta. Ang gusto na ngayon, di ba? Package 10, sure ka na. Ayaw mo sanay. Ayoko. Ako pa may ayaw eh. Hindi nga. Ano sana namin yun na. Okay. For years. Hindi mag-package 1 ka lang. Tawagan mo na lang ako pag sarado na. Pero pag dito sa probinsya, magpa-package 1 ka, yun talaga hinihindihan ko. I rather lose sales than saying sorry to your hard-earned money. Paano naman ang kitaan sa loob? Paano ang kitaan sa laundry? Huwag mo nang baguhin yung topic, hindi pa tayo tapos sa water station. Ito pa introduction pa lang tayo kasi kayo yung tanong nyo, ito yung target ito yung tanong Ito na, meron na. May listahan ako. Ipapakita ko si listahan ko. Ito, requirements to how to start a water refilling station. Ito galing sa mismong Los Baños, Laguna ba to? Hindi sa akin to galing, sa kanila galing to. Ito naman, gawa namin. May feasibility study, may synop, mayroong cash investment, ganyan-ganyan. Kompleto to. Ayan, monthly operation, may computation na rin kung ano yung mga listahan nakalagay. Pero don't worry, hindi ko kayo bibigyan ito kasi sakit ang ulo ninyo. Ngayon, bago tayo dumako dito kasi mahabang discussion to. Dito muna tayo sa basics. Doon sa hindi galing sa amin. Ito yung list of how to apply a water refilling station business. Una, pupunta ka daw sa munisipyo, kuha ka ng application form. Kasi yun yung tanong nyo kanina, no? Paano magsimula ng water station? Pangalawa, number 2, source of water. Private water supply system. Sino yun? Si Watermax. Private. Private kami. Kahit di man kami, kahit yung iba. Number 2 daw kailangan mong kumuha ng private water supply system operational permit from regional health. Ayan, certificate of potable drinking water and local health office. So yung mga yan po, kung kami po ay gagawa ng machine. Yung number 2, ayan, yung mga NWRB, certificate of water potability. So mga laboratory na to, mga test ng tubig kasunod, water tankers, kung ano man yung gagamitin nyo, plant specification, company, occupancy permit, hazard analysis, pati certificate of product registration from Department of Health, complete water analysis, product and raw water. Ang dami ng kanina, may training pa, 40-hour seminar, plant health certification, sanitary inspection. Ayun, mga kukunin mong permit. Ay, hindi na sagot. Negosyo ko ba ito, ma'am? At ako maglalakad. Harap kasama sa sir. Ha? Bayaran mo ako. Machine lang binibenta ko sa'yo, no? Hindi, Ma'am, ganito. Ito po, sa number 2 pa lang, hindi ka na makakamove kung hindi ka pa magdidesisyon kung bibili ka ba o hindi. Bakit? Kasi lahat po nang dito, yung certificate of product registration from DOH, sa amin po manggagaling, bibigyan kita libre. Bibigyan kita libre. Nakahinga ng maluwag Sabi niya, wala nang seminar. Bibigyan kita ng libre. Huwag ka mag-alala. Yung mga pangailangan nyo sa mga permits, bibigyan namin kayo. Pero syempre, hindi binibigay lang po yon. Bago namin bigay yon, dapat bumili ka muna. Magbayad ka na. Diretso no? Bayad ka na. So, ganun yan. Ito po, may listahan na po dito. Makakakuha ka po application form sa munisipyo nyo. Pero yung source of water, lahat po ng yung private water supply system, number 2 nakalagay Kung sa akin ka bibili, sa akin ka bibili. Kung sa iba ka bibili, sa iba ka bibili. So, kung bibili ka sa ibang company, before you start your business, supposed to be dapat, gawin mo muna yung number 2. Kasi yung application form sa munisipyo, ang dali kumuha niyan. Kuha ka lang doon, paying application form, bibigyan ka yan. Pipil upan mo lang yun. Pero totoo, dapat ang una mong gagawin, hindi ako gumawa nito Hindi ako gumawa nito. Ang una mong gagawin is kukuha ka muna ng private water system supplier, which is yun. Hindi lang ako yon. Marami kami. Kasi kawawa na may ibang mga kalaban ko. Ay, hindi kalaban. Ibang water competitor. Marami kami gumagawa. Pati yung kapitbahay mo na natutong gumawa ng tubo. Ayun.
Di ba yung mga natututong gumawa-gawa, nagdi-DIY, o yun, syempre, private nga eh. Hindi to exclusive, hindi lang ako yung inauthorize na gumawa nito. Maraming kumpanya ang gumagawa nito. Okay? Ikaw ang number one daw. Sabi, kasi, ayan, no, dami trophy, binibili ko ano ng trophy, pinagbibigay sa akin, boss eh. Yun po, you have to decide. Tsaka ang pangalawa, anong package? Anong makina? Anong kaya ng budget mo? Kaya bago ko pa i-discuss lahat-lahat yan, mas maganda, pag-usapan natin, machine muna. Machine muna, ano man bibilin mo? Ayun mo siguro pagka ano na. Hindi po siya kayang i-upgrade, magkaiba yung 10 at 9. Hindi, sa susunod. Ang plan, di ba, Mami Manila, tapos kaya siya kanina. Kung sa Maynila ka maglalagay, I will recommend the package 10. Kung sa Tagaytay ka maglalagay, I will recommend package 9. Kasi sa Tagaytay, may deep well doon eh. May other source of water ka eh. Sa Maynila, wala eh. Maraming tubig ang matatapon eh. Maraming tubig ang masasayang eh. Ito, recommendation ko lang. Pero nasa inyo pa rin. Kayo may-ari ng pera ninyo. Kayo ang boss ko. Kayo ang pagsisilbihan ko. Hindi, kayo po ang masusunod. So, kung maglalagay ka sa Tagaytay, package 9. Pero sa mga taga Maynila, mas maganda 10 na agad. Kasi yung mga reject water, nare-recycle pa namin yun. Yung mga bumibili lang ng tubig, syempre binibili mo yung tubig eh. Sipin mo, bibili mo yung tubig, bibili ka ng kuryente, lahat binibili mo. So yung 10, dinisign ko po yan, hindi lang dahil sa pantubig alat, dinisign ko po yan para ma-recycle ko pa rin yung reject. Para mas nakakasave po kayo. Yung pag-install. Nasa iyo kung bibigyan mo ko ng bayad sa installation. Pero nakalagay po dyan, libre. Sinasabi mong ano? Utang? Oo. Pwede utang. Murang-mura na utang pa eh. Tubo. Walang tubo. Meron ditong installment basis. May 1 year, may 2 years. Wala pa rin tubo parehas. Wow! Dapat hindi mo nahuli yun. Dapat nahuhuli mo yun. Paano yun? Bawa, yung 2 years, paano yun? Paano yung 2 years? Mag-i-issue ka ng cheque. Post-dated check. Tapos, monthly sa bangko ka na magbabayad. So, kalahati, babayaran mo ng cash. Then yung kalahati yun ang ilolong mo. Yes. Wala pang tubo. Kahit computin niya. Dali po, nagbabasa po yung boss ko. Package 9 daw kasi. Package 9. Ito, 9. 34,000. Sir, balik ko sa yung tanong mo Anong advantage pag may pwesto ka? For you, ano ang dating sa'yo kapag nakapwesto? Para sa akin, mas tiwala ako. Laging sinusupply na. For you. Pero kapag na-observe mo, kunyari, dugyot yung pag-refill, may tiwala ka pa rin. Wala na. Yung tiwala na nakapwesto, pwedeng mawala pa din, depending on how the operation will work. So, tanda rin, sa una pa lang, nag-aaral kami ng boss. Hindi natin pinagmamalaki yung shop or yung pwesto when we're trying to find our customer. Hindi natin pinagmamalaki yun. Pag nag-aalo ka ba ng tubig, paano ka mag-aalo ng tubig? Eto tubig, inumin mo. Eto tubig ko. Yung pwesto namin nandun, ang ganda. Puntahan mo, laki-laki. Sa Hindi. water to, no? Sa water. Sa water to. Pag nag-aalo ka ng tubig, simple lang. Ante, ang danom. Magkano? Maganda ba yan? Malinis ba yan? Tikman nyo po. Minsan nga po, pag nag-alok tayo, magkapalibre tayo eh. Tikman nyo yung tubig namin, libre lang to. Pag nagustuhan nyo, order kayo sa amin. Basic. Ang dali mag-alok ng tubig. Hindi kailangan ng pwesto. Kailangan mo ang pwesto for your operation, pero hindi mo kailangan i-show off. Kaya babalik tayo dun sa unang binanggit ko sa'yo. Nakita mo na ba yung pwesto ni Wilkins? Nakarating ka na ba kay Nature Spring? Kay Absolute? Kay Summit? Napuntahan mo ba yung planta nila? Never. And they don't show it in public. Pero makita mo yung malilit na negosyo na water station. Kita mo. So yung sabihin, hindi sa pwesto, boss. Hindi sa pwesto. Kung meron kang choice sa bahay mo, I will recommend dun ka sa bahay mo. Hindi mo kailangan magrenta. Kaya lang ako kasi, ito yan eh. Kapag nakapwesto ka, sir, may utang ka na agad everyday eh. May obligasyon ka na everyday. Dahil kailangan mong kumita dahil wala ka pang bayad sa pwesto kapag wala ka benta. And that makes you more masipag. Kasi may obligasyon kang kailangan bayaran. Correct? Pero ang bahay mo, kahit sabi mo hindi ka nag-renta sa bahay mo, nay, kung anak mo, bigyan mo ng upa para maobligang magtrabaho. Kasi usually, yung critical thinking nating mga Pinoy, wala naman akong obligasyon eh. Kahit wala akong benta ngayong araw, okay lang kasi okay naman eh. Di mo na ako magmamarket, tinatamad ako. Dito lang ako sa bahay. Kaya pero kung may obligasyon ka, boss, magkano ang renta mo? 70,000 pesos ang renta mo. I-divide mo na lang yan sa 30 kasi 30 days sa isang buwan. Kailangan meron kang 2,333 na benta every day. May pambayad ka pa lang sa renta. So, ibig sabihin, pag hindi ka naka 2,333 in a day, bukas 5,000 na ang utang mo. Bawal kang tamarin. Ngayon, i-divide mo na lang to sa container mo. Ang benta mo sa container is 40. That would be 58 container ang kailangan maibenta mo araw-araw.
kung 70,000 ang renta. Kaya nga, lagi kong binabanggit yan sa mga nagre-renta. Ma'am, are you listening? Yes. Okay. Palagi ko binabanggit sa mga nag-renta na kung worth it pa ba na magrenta ng negosyo kung kaya mo naman i-operate sa bahay. Di ba? Kung kaya naman mag-operate sa bahay pala kasi for delivery naman pala yan eh. Sa baba, they change their mind na ay na magrenta. Ang gusto na ngayon, di ba? Starter. Nino? Oh, yun. Sa kusina ng bahay nilagay. Nagbote, naglagay ng tarpaulin, authorized dealer, ganyan-ganyan, nagmarket, lumakas ang negosyo. O, nung malakas na. Pero kung ako sa kanya, hindi ko na nilipat yun eh. Yun na yun eh. Hindi ko ililipat ang makina. Ang gagawin ko, bibili pa ako isa pang makina. Pang front ko na nandun yung shop ko. Pero totoo, nandun yung makina sa bahay para pag nasira yung nasa shop niya, meron pa sa bahay. Ang ginawa niya kasi, binaklas na yung makina ko, nilipat sa shop. Kung bakit hindi rin ako nag-branch kasi gusto ko maibigay yung premium service namin. Para may nagtatampo pero okay lang. Wala akong magagawa. Tatampo, kala ko nagsusupply kayo sa sa ganito hindi po kung di namin kliyente, hindi namin gagawin yung makina. Ginagawa lang po namin only Watermax. Pag hindi namin makina yan, hindi namin gagawin. Yan. Sorry sa mga nagtatampo. Ganun po talaga company policy. Sila po yung nag-effort, sila yung nagsipag, sila po yung servisan namin. Ano yung tangke na inanin? Okay, ibang topic na to. Tama na to. Tatago na to ha. Wala pa tayo sa package Ano po ba? Itago mo na yan. Pag hinanap ko, gusto ko, nandito na lang yan. Tapos, kung gagawin sa 2 years, Ayan. hindi namin makakabig yung 30,000 na discount. Yes. Discount lang naman yan for the cash basis. Madam, negosyante ka, ang 30,000 wala lang sa atin yan. Isang Hong Kong trip mo lang yan. Tanggalin mo na yung Hong Kong trip mo. Wow! Okay, so pasok tayo dun sa package. Ano po bang package yung Okay na po si Moki sa package. package 10? Sure ka na? Ayaw mo sana eh. Ayoko. Ako pa may ayaw Hindi nga. Ano sana namin yun na. Okay. For beginners. Hindi mag-package 1 ka lang. Tawagan mo na lang ako pag sarado na. May ganun. May one pala, no? Oo, may 1. May taga 140,000 lang yan. Oo. Meron nga, no? Siyempre, mag-i-start lahat ang bilang sa 1, sir. Diba? 1 hanggang 10 yan. 120K. Ma'am, meron. Minsan nga, pinapipirma ko pa ng promissory Pero napansin mo yung mga videos ko na nag-trending na bumibili ng package 1? Andito, may bayad na, may bibili talaga. Pag taga Maynila, okay lang ibigay ko yung kasi Maynila water, maganda yung tubig doon. Pero pag dito sa probinsya, magpa-package 1 ka, yun talaga hinihindian ko yun. Kasi I'd rather not to sell my product sa'yo kesa naman po na binentahan kita, tas na ikaw naman, nalugi ka. Diba? I'd rather lose sales than saying sorry to your hard-earned money. Kasi every customer na pupunta rito, ang lagi ko iniisip, hard-earned money yan. Pinaghirapan yan na maipon. Kaya nga kayo nandito dahil gusto nyo umayos pa yung lifestyle ninyo Kaya kayo nandito. Dinayo nyo na ako rito, tapos nilaglag ko naman kayo sa Kumunoy. Ayoko naman po yun. So, on my part, as a good Filipino citizen, tawag dito, syempre, gusto ko makuha niyo yung the best. So, if you want me to recommend the best package for you, 10 talaga. Pero syempre, kung hindi kaya ng budget yung 10, edi mag-9 ka. Hindi kasi doon sa pwesto namin, may space na maliit doon. Pwedeng doon mo i-address yung water station, pero ang makina mo is nandun sa bodega nyo sa bahay. What do you mean? Front lang din. Yung Sa kontrata? Hindi, doon sa pwesto kasi Okay. may pwesto kami dito sa Evangelista. Okay. So may maliit akong space doon na pwede kong na water station, pero ang makina ko is nasa bahay, yung machine. Kailangan medyo malabo lang pero I will give you another different point of view for that. Okay, ganito. Ang gusto nyo mangyari, yung water station na machine naka-installed sa bahay ninyo. Doon nag-ooperate, doon lahat nag-utilize. Ngayon, yung mga product ninyo, pwede nyo maging headquarters yung nandoon sa pwesto, yung naka-display. Magiging parang authorized dealer nyo sila. Tama? Parang meron kayong water station doon. Nandun yung mga container din, nagdi-stock kayo doon, nagbebenta rin kayo doon. Of course, pwede po yun. Pero ang permit, ang gagamitin mo, doon sa Yes. Natural. Pwede po yun. Yun po, ang tawag po doon is water station.
Tama si sir, hindi siya refilling. Kasi ang refilling station mo nandun sa bahay mo. Kailangan mo pa ng Kumuha ng permit. Eh bakit ka magpe-permit? Doon ka lang nagbobote. Basta may permit na yung nandun sa isa, yung water station. So ang i-apply mo po sa kanya is yung water station nyo doon sa Avenida. Tapos yung isa naman nasa bahay mo, wala nang permit yun. Kasi doon ka lang nagbobote O yun kasama yun sa operation mo. Di-deliver nyo na lang doon. Pwede yun. Baka yung sa bahay mo may deep well pa yun. Hindi ko rin alam. Hindi ako taga ron eh. Kayo taga dun eh. Yung sanitary. So, revealing sa bahay. Ano po ba ang trabaho ng sanitary? Di ba i-check lang po kung malinis yung process ninyo, kung mayroon bang hazard area doon, kung mayroon bang delikado, kung makocontaminate ba yung product ninyo. Yun ang trabaho ng sanitary. Wala naman siyang pakialam sa pwesto mo. Wala siyang pakialam kung nasa bundok yan, nasa sementeryo yan, nasa syudad yan. Wala. Hindi, sir. Kung None of his concern yun. Kung saan kayo nagbobote, yun po ang i-check. Pupunta ni sanitary engineer yon, yung water refilling station ninyo. Yung water station ninyo na nandun sa kabila, wala na siya doon. Kasi when is the last time na pumunta ang sanitary engineer para i-check yung mga dealers? Ang tawag sa probinsya dito kasi mga dealers. For example, ako may water refilling station ako. Kinuha kitang authorized dealer, babagsakan kita ng tubig. Parang ganun yung sa Avenida ninyo. Gets? Ayun. Mas maganda, gawin nyo po yon sa bahay lang yung makina. Para yung reject water, madam. Gagamit nyo panligo, puputi kayong lalo, gaganda po. So, yun. Okay na kayo sa package 10. Sige. Okay na. O, sige. Para mapilitan eh. Ano? Si mother. Hindi ko naman na-recommenda pag hindi okay. Doon naman tayo sa ano, Sige, ma'am. sa laundry. Okay, laundry naman tayo. Magkano ang cost kapag sa laundry? Kuryente, piso, sa tubig? May water station ka eh. Kaso na malayo. Tubig, mura lang naman tubig niyan. Konti lang yun kasi kada isang laban nasa 200 liters lang yun. Eh ang minimum ninyo, 10 cubic meter yan. Parang ang 1 cubic nyo, 1,000 liters. 10 1,000 liters, minimum nyo pa lang yun. Magkano minimum nyo? 700 pesos. Sa kuryente lang muna ang compute natin. Piso, sa gasol, 80 cents. Kasi may gasol yan, pag dryer. Okay. So technically, puhunan mo, sabi mo 2 piso. Sa tubig, pasok ka ng piso. O, gawin mo ng 2 piso, 4 na piso kada load na lang puhunan mo. Sige. O, yun yung puhunan mo kada load. Ngayon, magkano po ba ang kada load sa lugar nyo? per kilo po. O nga, yan. Magkano per kilo? 60 pesos. 70, 8 kilos. So, 70 multiply by 8, that would be 560 pesos per load. Oh, ito po, 560, less nyo po yung 5 piso na puhunan ninyo, may 555 income kayo. Sa 70 pesos per load. Kasi 8 kilos ang minimum. Kasi ang binabayaran niyo po naman talaga dyan, ma'am, services. Parang ganito po yan. In layman's term, parang nagre-renta po kayo ng service ng laundry. Etong damit, lalabahan mo dyan, makikisalang sila, kukunin nila, naiiwan pa rin yung machine. So, binayaran nila yung service ng laundry at the price of 70 pesos per kilo. Ang isang load po niyan, umaabot ng 560 kung 70. Nagbabago po kasi, depende sa rate mo kapag ka per kilo na. O, tama, boss, nasa 70. Pag Maynila, dito kasi nasa 45. Meron dito nagbumabagsak presyo 45 multiply by 8, that would be 360. Iles mo po yung 5 pisong puhunan, may neto ka na 355. Piso lang punan. Ano po ba ang gamit niyan? Kuryente. Piso. Piso kada kuryente na gamit niyan. Kada load. O sige, ano pa? Gasol, 80 cents. Yun lang po nagagamit niyan eh. Pamuro naman. Ayaw mo ba? Lakasan mo. Lakasan mo. I-aircon mo. So, yung sa, yung sa... Ma'am, di kasama aircon ha. Aircon mo. Magpaplantsa ka pa. Oh. Sir, yung sa 45 dito, sa kanila na rin yung sabon? Wala pong ganun, boss. Pag sa laundry po, yung sabon, lagi hindi kasali yan. Either dala nila yung sabon or bibili sila ng sabon. Don't worry, yung pagawaan mismo ng sabon, kaibigan ko na ngayon, yung gumagawa. Irekta ko kayo to. Shout out Extreme Cables. Extreme. Ay, parang ayaw mo ah. Bawa, yung nag-iiwan lang doon, sila yung naglalaba. Parang may napanood ko, sir, na parang hindi niya nare-recommend yung self. Hindi ko na-recommend yung self-service. Kasi kapag self-service, for example, ako, wala akong pakialam sa laundry machine mo kasi di naman akin yan. Nakilaba lang naman ako. Hindi ko na chinek yung bulsa. Nilagay, may mga barya-bar doon. Sinalpak-salpak ko dyan. Pag naipitan yung drum mo, goodbye, 10K. Anong sinasabi niya sa, Okay, ang self-service, ma'am, yung customer mo ang magagamit ng machine. Kapag may tao ka na magsasalang dyan, mas maganda kasi yon. Kasi pag may tao ka, check niya yung mga bulsa bago isalang dyan. Ngayon, yung mga bulsa-bulsa ngayon, timbang kasi yung mga cloth. Minsan nakakaipit ng 500, dumidiretso sa bulsa ng... Hindi, joke lang.
Hindi okay yun. Magnanakaw yung tao mo. Kung ang tao mo, ninanakawan yung kliyente mo, pati ikaw, nanakawan din nun. Kaya huwag kayong magtotolerate ng ganon. Dito sa atin sa Pilipinas, hindi pa tayo handa sa ganon. Pansinin mo, pumunta ka ng Amerika, ang bait mo. Pag dito, boss ka, di ba? Naramdaman ko din yun eh. Naglaba ako sa Pasadena. First time, pare, naglaba ako, pare. Ang bait ko eh. Check ko yung bulsa. Tapos talagay ko ng sabon doon sa laundry. Sipag ko pre. Doon lang ako naka-experience maglaba. Dito, hindi ako mapaghawak ng dishwashing ng asawa ko eh. So anyway, hindi pa tayo handa. Kasi napansin ko pag nandito tayo sa mismong Pilipinas, wala tayong disiplina eh. Walang disiplina. Yung mga self-service, pwede naman. Tayo mga nagtagal. Hindi po sila self-service. Yung mga self-service, ma'am, nag-close na. Gusto mo rin ba yun? Oh, ayaw ni ma'am yun. Dapat, huwag ka mag-self-service. Maintenance, natatalo sa maintenance. Kagaya ng client namin, no? Ito, nag-comment nga eh. Binura ko yung comment, pangit kasi yung comment niya. Alam mong comment niya, sabi niya, sinervisan ng staff mo, nag-PMS, tapos hindi na umandar. Ang reason, sabi ng technician ko, boss, paano hindi aandar yan? Ino-overload niya yung salang doon sa machine. Siyempre, ma'am, 8 kilos capacity. Kakargahan mo ng 15 kilos. Ano mangyari sa belt niyan? Mapuputol, masisira. Tapos kami yung sisi, di ba? Kasi siyempre kahit man ako, ikaw boss, gusto mo rin makatipid, di ba? Yung mga customer mo gusto rin makatipid. Ngayon, kahit sabihin mong 8 kilos yan, hindi susunod sa 8 kilos rules mo yan. Tatambak din yan, 12 kilos, 13 kilos, 15 kilos, sasalpak dyan. Anong masisira? Yung belt niyan, kasi belt type yan. Kung direct driven naman, LG direct driven, nasisira pa rin kasi in-overload mo. So, up to you, ma'am. Kasi kahit sabihin mo na, 8 kilos, naglagay ka ng notes dyan, hindi susunod dyan. Kaya nga sabi ni ma'am, lahat na nag-self-service na laundry na alam niya. Ma'am, ano nangyari sa mga self-service na alam mo? Close na. Close na. Oh, gusto mo ba yun? Laki ng kita, no? Tapos ang puhunan mo, ang liit. Yung Hubes para siyang Toyota. Yung LG parang Yung LG parang, sabi mo, Mitsubishi. Mitsubishi. Yung higher para siyang Kia. Bakit ko sinabing ganon? Ganito, ma'am. Lahat ng bagay na bibilin mo dito, walang service fee kasi meron kaming special rate sa kanila. Kumikita kami doon. Okay na ako doon sa konti-konting kita. Basta masaya ka. Bago kayo maggawa ng building or ng pwesto, dapat po ma-site visit namin yung area para pag chinek ng sanitary unit, hindi po natin mapipail sa operasyon. Ay, ayan, ma'am, na-receive ko na. Salamat. Bayad na sila. Ayan, guys. So, may pamimigay ito sa mga follower ko. Yay! Pamigay tayo ng Gcash.